Naglabas na ang ating mga magigiting na senador ng kanilang salin. At kung mapapansin ninyo, yung iba sa kanila mapapasama sa Ripley's Believe It or Not. At si Rodante Marcoleta na meron yatang dapat ipaliwanag itong si Marcoleta. At yan ay tungkol sa kanyang surprise witness na si Gutesa. Magandang araw po sa inyong lahat na imbag nga aldaw kada kayo aming kakabsat and welcome back to my channel. Dahil po sa kautusan ng Ombudsman tungkol sa paglabas ng mga salin, naglabas na po ang mga senador natin ng kanilang mga salin. And 19 of the 24 senators have released their statements of assets, liabilities, and net worth. And among the 19 senators na so far naglabas ng kanilang salin, considered poorest or pinakamahirap si Senator Chis Escudero at ang richest o pinakamayaman ay si Senator Mark Villar. Mas mahirap pa si Escudero kesa kay Senator Risa Hontiveros. Narito po ang kanilang mga salin. Mark Villar, 1.261 billion. Raffy Tulfo, 1.54 billion. Erwin Tulfo, 497 million. Migs Subiri, 431.78 million. Camille Villar, 362.07 million. Ping Lacson, 244.94 million. Robin Padilla, 244.04 million. Jinggoy Estrada, 221.21 million. Sumunod si Lito Lapid with 202.04 million. Tito Soto, 188.87 million. JV Ejercito, 137.08 million. Pia Cayetano, 128.29 million. Win Gatchalian, 89.52 million. Bam Aquino, 86.55 million. Loren Ligarda, 79.21 million. Joel Villanueva, 49.50 million. Kiko Pangilinan, 26.73 million. Risa Hontiveros, 18.99 million. And Chis Escudero, 18.84 million. Kaya lang, bakit kaya ang dami hindi makapaniwala? Well, tulad ko, pang Ripley's Believe It or Not si Chis Escudero, pinakamahirap sa lahat ng senador at 18.84 million. Pero nabigyan niya ng super-duper mamahaling singsing ang kanyang asawang si Heart Evangelista. Well, ito po ang nakasaad sa kanilang salin, talagang ganun. Nasa sa atin yan, to believe it or not. Si President Bongbong Marcos handang ilabas ang kanyang salin sigon sa magiging guidelines ng Ombudsman. Si Sara Duterte, wala pa tayong balita kung siya ay maglalabas ng kanyang salin. Ay, naalala niyo yung sinabi ni Sara Duterte na yung kanyang salin ay easily available naman daw sa Ombudsman, alam din daw yan ng media, at kahit na si Sunny Trillanes ay merong kopya ng kanyang salin. Pero ito po ay pinabulaanan ni Sunny Trillanes. Sa isang panayam ng One News kay former Senator Antonio Sonny Trillanes IV, pinayuhan niya ang media na manindigan at magkaroon ng lakas na loob na sitahin ang sinumang miyembro ng pamilya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kapag lantarang nagsasabi ng kasinungalingan ang mga ito. Pero obviously, alam nyo, yung mga media, takot kasing kumontra kay Sara Duterte yan. Ilang beses na po natin napatunayan yan na kahit na lantaran nagsisinungaling si Sara Duterte, pero hindi siya makontra ng mga taga-media. Hindi nila masabing outright na, pero hindi po yan ang sinabi nyo, badam, nung nakarang araw Wala. Wala silang lakas ng loob. Or simply, takot sila? Bakit naman sila matatakot? Sinabi ito ni Trillanes nang hingan ng reaksyon ng One News anchor nitong October 22 tungkol sa sinabi ni Vice President Sara Duterte sa isang press con sa Pangasinan nitong October 18
na matagal nang may access ang media sa Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth nito. Sa parehong press con, ibinida pa ng Vice Presidente na maging si Trillanes ay may kopya nga ng SALN-co, bagay na pinabulaanan ng dating senador. Sabi ni Trillanes, hindi po tayo nakakuha ng SALN ni na Duterte simula nang maupo si Martires na noong 2020 ay nagbawal sa malayang pag-access ng media at publiko sa SALN ng mga opisyal ng gobyerno. Matatandaang si dating Pangulong Duterte, ama ni VP Sara, ang nag-appoint kay Martires sa Office of the Ombudsman. Every time they say those things, napaka-komportable sa kanila ang magsinungaling. Whenever they say these things, dapat yung reporter sasabihin, no ma'am, that is a lie. Hindi kami nakakakuha nun. That is the only time magtatanda itong mga ito. So ang gusto sabihin ni Sonny Trillanes, itong mga media, tulad nung sinabi ni Sara na pati ang media ay may access daw o meron silang kopya ng SALN ni Sara, parang ibig sabihin ni Sonny Trillanes na tulad niya na hindi naman nakakuha ng SALN, pati ang media ay walang nakuha. Bakit hindi nila diretsahin si Sara Duterte na wala silang kopya ng SALN ni Sara? Dagdag pa ni Trillanes, they spread out lies. Parang normal lang. It is as easy as breathing eh. Ngayon, yung cult followers nila, talagang nilulunok naman yun. Wag naman, di ba? Napansin ko rin naman talaga yan eh. Kapag nagsasalita si Sara at natunugan na natin na mali, fake news, or pagsisinungaling ang kanyang sinasabi, makikita nyo talaga na parang normal na para kay Sara Duterte ang magsinungaling. Para bang way of life na niya ang pagsisinungaling. Hindi po fake news yan ha. Magbalik tanaw kayo sa mga rally ni Sara Duterte sa iba't ibang panig ng mundo. Tingnan ninyo, halatang nagsisinungaling siya, pero parang napaka-natural para kay Sara ang magsinungaling. Uy, nabalitaan nyo na ba? Nasabit itong si Senator Rodante Marcoleta sa kanyang naging surprise witness na si Gutesa. Dahil lumabas sa investigasyon ng Manila Regional Trial Court na pineke ang notaryo sa sworn statement ni Orly Gutesa na tumestigo sa pagdinig ng maanumalyang flood control projects. Ayon kay Senator Pampilo Lacson, nakita sa CCTV na nagtungo si Gutesa sa opisina ni Senator Rodante Marcoleta bago ang sorpresang presentasyon ng senador sa naturang testigo. The recent RTC ruling by Executive Judge Carolina C. Casiano Sison declaring the sinumpaang salaysay of Orly Gutesa as falsified is a legal bombshell that undercuts the credibility of those who used or relied on it. The court categorically cleared Attorney Espera of any wrongdoing, implying that the notarization was forged and not performed by the lawyer himself. By referring the falsification incident to the Department of Justice, the court effectively confirmed probable cause for criminal prosecution under Articles 171 and 172 of the Revised Penal Code. These provisions penalize both the act of falsifying a notarized public document and the knowing use or presentation of such a falsified document even if no direct damage is proven because the law primarily seeks to protect public faith in official records. Kung mapapatunayan na fabricated itong ginawang affidavit ni Gutesa or alam niya na nagsubmit siya ng peking affidavit, maaari siyang makulong ng 12 taon. Moreover, those who used or presented it reportedly, including legislators Rodante Marcoleta and Mike Defensor, could be held equally liable for use of falsified document, a felony treated as seriously as the act of falsification itself. So,
Hihintayin natin kung ano ang magiging paliwanag ni Rodante Marcoleta dito sa natuklasang falsified sa kanyang sinumpaang salaysay. Doon naman tayo sa mga naiinip at sinasabing napakabagal naman ng pag-proceed ng investigasyon dito sa mga taong involved sa flood control anomalies. Meron pong sagot dyan si President Bongbong Marcos. Has very strictly defined procedures. I get messages all day, every day. Ikulong mo na yan. Alam naman natin kung sino sila. Ikulong mo na. Kunin mo lahat ng pera nila. Pagbenta mo na yung mga bahay nila, ibalik sa ano. What would then I be accused of if we did that? Secondly, if basta-basta lang tayo nagsasabi hindi maganda ebidensya, basta kasuhan mo na. Kung nanalo, kung maakwit, dahil hindi magandang pagkahanda ng kaso, technicality. Nagka-technicality. Can you imagine these people who have stolen billions from the government and from the people, nakawala dahil hindi magandang pagka-handle ng ebidensya? That would be much worse result. So, due process must be observed. We must make sure na alam naman talaga natin kung sino sila. Kaya tiyakin natin na makukulong talaga sila. At ang kanilang mga ninakaw ay ibalik sa gobyerno, ibalik sa tao. Sabi niya, do you want to get it done quickly or do you want to get it done right? So, iyan po ang paliwanag ng ating Pangulo. Totoo naman mamadaliin nyo. Kung papalpak naman, mas mabuti na yung gawin ng tama. So, doon sa mga naiinip or doon sa mga nagpapakalat ng balita na nagagalit na daw ang taong bayan dahil sa napakabagal na pag-usad nitong investigasyon sa flood control, meron po tayong sinusunod na due process. So, kailangan po natin maghintay. Kung sakali na walang mangyari, walang makulong, saka kayo magdadakdak, saka kayo magalit kay President Bongbong Marcos. Tandaan po natin, meron po tayong due process na dapat sundin. Hindi naman kasi pwedeng style EJK yan na parang tokhang system, tokhang style. Dahil pag ginawa ni Bongbong Marcos, siguradong kung ano-ano na naman ang itatawag nila kay Bongbong Marcos. Sa bagay, bumilis man yan or bumagal man yan, wala naman talaga masasabing maganda itong mga DDS na to. At bago po tayo magpaalam, siguradong napanood nyo naman kung paano nadulas si Harry Roque nung sinabi niya kung kailan nag-umpisa ang korupsyon sa Pilipinas. Sabay-sabay na po yan, no? Dahil alam naman natin ang korupsyon ay nangyari sa administrasyon ni Marcos Jr. at alam din natin na si Marcos Jr. ang nangidnap, no? Ayan, di ba? Talagang kung ano ang nasa puso, yun talaga ang unang lalabas sa bibig mo. Buti na lang, nakakambyo kagad si Harry Roque. Kaya lang, too late the hero. Dahil bago pa man niya naisalba ang sarili niya, nasabi niya na nagsimula ang korupsyon kay kayo na mag-fill in the blanks. Kayo po, ano ang masasabi niyo sa mga balita natin for today? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agnina.